Maraming aspeto naman po ang kawang gawa, hindi lang sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salapi. So meron po akong nabasa sa isang FB post, ang sabi doon, sa ospital mo maririnig ang tunay na dasal. Bawat pasyente may kanya-kanyang kwento. Ramdam mo lahat ng hinaing. Kaya masasabi ko po na mahirap talaga magkasakit. Physically, magkakasakit ka na, no? Damay pa ang ibang aspeto ng buhay. Kung mahirap o mahina ang iyong pananampalataya, spiritually, madedrain ka. As a Catholic po, and a devotee of Saint Anthony, Saint Jude, and Saint Rita, doon po inasok ko ang sarili ko. Pinapakita ko ang kawang gawa o ang sariling example ko ng kawang gawa through act of service and prayers. So what I do po sa ospital, pag duty ako, nagpiprint ako ng mga sarili kong estampita, no? Naglalaman po yun ng prayers ng mga ni Saint Anthony, ni Saint Jude, at ni Saint Rita. So, yun po yung pinamamahagi ko sa mga nagiging pasyente ko. So, sa ganung paraan po na ipapakita ko o napaparamdam ko sa ibang tao na hindi sila iiwan ng Diyos, lalo na sa oras na kailangan nila. Simple lang, pero makabuluhan po para sa iba. Ako po ay nagkasakit, ako po ay nalangin kay Saint Anthony na ako po ay kanyang pagalingin at ako'y maglilingkod. Time po na yon, pandemic, nanawagan po si Father Emil ng LCM. Kulang daw po siya ng LCM. So ako po ay pumasok bilang LCM. At tuwing Saturday po or Sunday, pag ako po ay nagsaserve sa misa, ako po ay nagmamay day. At yun po ay naging daan upang may pakilala ko si Saint Anthony de Padua. Kasi po, every time na may papasok po sa BPI, at isa-isa po sila lumalapit at sinasabi na, ma'am, ikaw pala ma'am ay nagsaserve kay Saint Anthony, sabi nila niya. Pwede po bang isama mo ako sa iyong dasal kasi bumalik po ang aking cancer. Ako po ay mag-undergo ng chemotherapy. At one time, may papasok na naman po na kliyente. Akala ko po ay may offer ako sa bangka natin. Meron po tayo personal loan, credit card, mga ganyan. Pero ang sinasabi po nila ay, Sister, isama mo ako sa iyong pananalangin sapagkat ako po ay uoperahan dahil ako po ay mayroon pong mayoma. At ganun po, araw-araw na lang po yun na tuwing may darating doon. Bukod po doon sa aking pagkatrabaho bilang empleyado, meron din po dumarating na may mga problema na halimbawa po yung sa credit card, hindi siya matanggap sa trabaho dahil po meron siyang balanse sa credit card. So yun po, sama-sama ko po yung tinatrabaho at pinagdarasal. One time, after po nung communion, habang ako po ay nagdadasal, itinasal ko po lahat ng mga humingi ng dasal sa akin for the week. At na-experience ko po na habang ako po ay nakaluhod at nananalangin, meron pong dumaan na puti sa aking harapan. Tapos po, biglang may humipo po sa ulungan ko na malamig na kamay. At sabi ko, pag dilato po, akala ko si Father Emil na yung dumaan. Yung pala si Father Emil po, umaakyat pa lang siya ng hagdan. So, pag-akyat po ni Father ng hagdan, pagtingin ko ay tumutulo po yung luha ko. Talaga kasi 2 agos po talaga ng luha. Tapos sabi ko sa loob ko, hindi po ako ni Lord. Pero hindi ko pa po nasasabi sa kanya nung hindi po niya ako na ako ay kanyang pagalingin. Tapos po, after 1 month, pumunta si Father Emil sa BPI. So, magta-transact si Father. Habang naghihintay po kami na matawag yung kanyang number, binanggit ko po kay Father yung na-experience ko during the Mass. Kasi siya po yung pari ng time na yun. At nabanggit ko po yung kay Father na sa dami ng pinagdasal ko, hindi po ako ni Lord. Pero, hindi ko pa po nababanggit na yung kagalingan ko. At ang sabi nga po ni Father Emil, kasi sister, hindi mo pa hinihiling ay ibinibigay niya na sa iyo.
Ganun po. Kaya ngayon po, ako po ay naka-mandatory leave at sinikap ko po makasama sa kawang gawa ni Saint Anthony.